Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan." Wika ni Abraham, "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?" "Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed Sunday po muli sa inyong lahat, and today's gospel is taking us to a reflection about prayer. If you would remember, a week ago, ang ating is making that better choice. At sabi ko nga doon sa huling bahagi, sometimes the better choice is to pray rather than to work. To do even us, kami mga pare, yung pastoral work namin, minsan mas mahalaga pa nga ang magdasal kaysa gawin yun muna. Ha? And now, tama-tama ngayon Sunday naman, tungkol sa prayer. And one of the questions that were given to our Lord was, "Lord, paano ba magdasal?" Kaya nga, teach us how to pray. Ay, kita nyo, anong tinuro ni Lord? Ay, di yung prayer nating lahat, yung Our Father. So, ako ay tatanungin niyo tungkol dyan sa dasal na yan. Simple lang para sa akin yung dasal na yan. Yan ho'y dasal nating mga anak sa ating Ama. Something that our Lord taught us here is that He reminded us who we are before God. And I think this prayer, if we look at it, it is basically a prayer from relationships. Or from a relationship, better said. From our relationship to God. When do we pray the Our Father na talagang tao sa puso? When we feel and are aware that we truly are God's children. Kailan ba natin hindi ito naman nadadasal ng malalim at galing sa kaibuturan? Kapag minsan di naman natin nararamdaman o naaalala na talagang tayo anak ng Diyos. We just go through the motions of praying the prayer that we know. Mga kapatid, this is something that we really have to go deep into who we are so that we may learn how to pray. That we may always remember who we are before God and who God is for us. Father. Lahat ng details ng Our Father, alam niyo mga kapatid, it's that, a reminder of that relationship. Diyos sa langit, Diyos na dapat natin purihin, Diyos na pinagmumula ng biyaya para sa atin, Diyos na nagpapatawad sa atin, kaya natututunan natin dapat magpatawad. Diyos na nag-a-adjust sa atin sa lahat ng masama. You see that? And the second reality of today's gospel is that God is always reminding us, for us to be able, to find and be aware of that relationship. Alam niyo kung ano? Consistency and constancy in prayer. To be consistent and constant in prayer. Mga kapatid, sana lampas na tayo dun sa nagdadasal lang tayo pag may kailangan sa Diyos. Sana naroon na tayo, nagdadasal tayo dahil kailangan talaga natin ang Diyos. So mga kapatid, ano na? Marunong na ba talaga tayo magdasal? Let's look into it. Kasi yun ang paalala sa atin sa gospel today. So don't forget, always be blessed and be a blessing.